Ayun, what's up mga kapitbahay? Welcome back na naman sa channel natin. Okay, so kumusta kayo mga kapitbahay? So ngayon mga kapitbahay, meron tayong isang sagutin na isang katanungan ng isa natin subscriber. Ito, basic 101 to mga kapitbahay. Kasi yung nare-request po niya, marami kang mapapanood nito kahit sa ang YouTube channel. Mga basic lang to eh. So dahil mahal natin yung subscriber natin, pagbibigyan natin. Okay, so bali tatlo sila nagtatanong. Yung isa natin subscriber nagtatanong, gusto lang niya magpaturo kung paano gumawa nito. Hindi ko lang sure, baka estudyante pa lang siya. Yung isa naman, ang katanungan po niya, pwede ba daw ako gumawa ng video kasi gusto niyang gumawa ng ganito kasi medyo mahal daw ito sa mall. Okay, kasi nasa 150 plus ata isa nito, yung isang ganito na 1.5 meters. Tapos yung isa naman, ganun din yung katanungan niya. Mahal daw, tapos malapit siya sa Raon. So maraming nabibili nito sa Raon na mura lang. Mura lang kasi yung per meter nito kapag binili mo na hindi siya buo na wala siyang ganito. Eto, yung ganito, dalawa kasi yung option yan. Merong cut 6, tulad nito. Merong cut 6, merong cut 5. Okay, so, eto, cut 6 po to. So, may butas mismo. Medyo komplikado to i-crimp kung wala kang tamang crimper. Tapos yung isa naman is cut 5E. Eto, kapatid. Mas madali ito i-crimp yung cut 5E na to. So, ang ituturo natin sa kanya, basic, kasi nga, individual lang siya na gusto niyang maggawa ng ganito. Or estudyante. So, tuturuan mo natin siya sa basic na cut 5E. Ito yung i-crimp natin ngayon. Okay? So, yan yung topic natin for today. Kaya kung expert ka na, pwede ka na mag-skip next video. Or kung gusto mong matuto, stay tuned mga kapitbahay. Yan yung ituturo ko sa inyo. Okay? Let's go! Ayun na nga mga kapitbahay. No? So, mayroon tayong dalawang klaseng cable na ginagamit kapag nagsasaksak tayo ng router natin papunta sa PC natin, from PC natin papunta sa router, or from router papunta sa switch natin. Okay? So, yan kasi isa niyang katanungan kung pwede daw gumawa ako ng video ng pwedeng gumawa ng ganitong LAN cable na pwedeng ikabit niya ron sa router niya at saka sa PC niya. Okay? So, madalas mga kapitbahay, standard na ginagamit is yung straight through cable. Okay? So, bihira lang ginagamit yung cross cable. Like, for example, pwede mong i-connect yung dalawang router. Pero ito mga kapitbahay, ang request niya is straight through cable lang na pwedeng panlagay lang doon sa PC to router. So, router to switch. Okay? So, ayan mga kapitbahay. So, ano nga ba ang mga klase ng kable na mayroon tayo ngayon dito sa Pilipinas? So, mayroon tayong Cat 5, Cat 5E, Cat 6, Cat 6A. Mayroon na nga category 7 saka 8 sa ibang bansa. Dito, alam ko mayroon na rin eh. Pero, masyadong hindi pa ginagamit kasi medyo mahal yung kable. Pero kunwari, pambahay mo lang, gagamitin mo lang from router to PC, so pwedeng-pwede na sa'yo yung Cat 5E kasi medyo mura lang to. Or Cat 6, medyo matigas kaya medyo mahirap i-crimp. Kapag bumili ka sa mall or sa bilihan ng mga UTP cable, so sabihin mo, pare-paras lang yon. Kung gusto mo ng Cat 6, kung gusto mo ng Cat 5E, pare-paras lang po yun. Pare-paras lang yung color coding yan. Okay, so, para hindi ka mahirapan kasi may color coding yan kung paano gumawa ng straight through cable. I-flash ko sa screen habang ginagawa natin. So, ganito lang po yung color coding yan ng straight through cable. Okay, so, sobrang dali lang to mga kapitbahay. Basic na basic. So, paano nga ba mag-create? Okay, ano yung mga kailangan natin? Siyempre, kailangan mo bumili ng ganito, RJ45. So, nabibili mo lang to mga 5 pesos ata isa or 4. Ito yung Cat 6 naman. Cat 6 RJ45. Ayan. Maganda, may metal sa gilid. Maganda yung lock. Pero, depende yun sa pagka-crimp kung maganda yung crimper mo. Okay? So, yan yung kailangan mo. Tapos, ganito. Pero, pwede rin yung gunting or cutter. Pero, mas maganda kasi to. Matatansya mo. Kasi may lock-lock siya dyan kung gaano kalaki yung cable. Hindi katulad kapag nakaka-cutter ka. Minsan, makakat mo yung wire. Mababalatan. Okay? So, eto, meron tayo ditong Cat 5E. Okay? So, gagawa tayo ng isang UTP cable. Gagamitan natin ng RJ45 na Cat 5E din. Okay? So, eto yung kailangan mo. Tapos, eto. Eto mga kapitbahay, maraming nabibili nito kahit saan. Iba-ibang klase. So, mamili ka na lang kung anong mas gusto mo. So, mura lang to. Mga nasa 250 ato. Ito may kasama na ganito. Okay? So, maraming nabibili kahit saan. Kahit saan ka pumunta, kahit sa mall, kahit sa Ace Hardware nga, meron na ito. So, madali lang. Okay, let's go. Umpisa natin paano mag-create. So, ang gagawin natin is yung straight through cable. Ayan. So, ilalagay ko yung color coding dito sa screen. Okay, so, paras lang yan. Dulo, kabilaan dulo. Paras lang yung color coding na ilagay mo. Okay? So, unang-una, ang gagawin mo, syempre, babalatan natin yan. So, balatan muna natin yan. So, ito, gagamitan natin ng dito banda.
So, lagyan natin ng ganon. Ay, dito tayo. Medyo habaan nyo ng konti para may allowance yan. Yan. Tapos pag nabalatan mo yan mga kapitbahay, ayan. Ang problema kapag yung cutter ang gamit mo is minsan nababalatan mo tong isang wire na to. Okay? So, ang gagawin mo lang, eto, ginagamit to para kung gusto mo pa i-extend na babalatan mo pababa, hihilain mo lang to. So, dahil hindi natin kailangan to, gugupitin mo lang yan. Okay? So, gugupitin mo lang. Sana nakikita nyo, di ba? Alam ko malinaw naman eh. Okay? So, ganun. Tapos, eto, ang gagawin mo is, bali ano to eh, 8. So, basic na basic, 101. So, paghiwalayin mo lang yan. White, orange. So, yan yung una doon sa screen natin, di ba? Sa color coding. White, orange. White, orange, susundan siya ng orange. So, pagtabihin mo lang yan, pantayin mo lang. Tapos, ang susunod, white, green. So, makikita mo naman yan eh. White, green. Yan, white, green. Ganun mo lang. White, orange. White, orange, orange, tapos white, green. Tapos, ang susunod, dyan sa screen, naka-flash, is blue. Okay, so, lalagay natin. Blue. So, hilaan natin ganun. Blue. Blue. Ayan. Tapos, white, blue. So, sobrang basic lang mga kapitbahay. So, pagpantayin nyo lang. Ayan. Ayan. Ganun na po yun. White, orange. White, orange. White, green. Blue. Tapos, white, blue. Tapos, ang susunod po nyan is white, brown. Okay, makikita mo naman dyan eh. Dyan sa screen. Init ah. White, brown, tapos brown. Okay? Ay, wait lang. Mali pala. Pagkatapos pala ng blue, white, blue, ilalagay mo pala yung green. Sorry, nalaktawan ko. Green pala yun. Ayan. Ang magiging ano nyan, white, orange, orange, white, green, blue, white, blue, tapos green. Tapos, white, brown, tapos brown. Okay? So, ganun lang kadali mga kapitbahay. Tapos, pantayin mo lang mga kapitbahay. Kailangan ganyan. Tapos, kuhanin mo yung RJ45 mo, isukat mo na ganun mga kapitbahay. Ayan. Susukat mo lang siya na ganun. Sorry. Susukat mo lang siya na ganun. Kasi, yung ano niyan mga kapitbahay, ito. Ayan yung lock. Yan yung mag-iipit dito sa white na to. So, isusukat mo lang siya na ganun. Ayan. Yan. Para umabot dito yung white, para malak niya. So, dito mo banda puputulin. Okay? So, isukat mo lang. Ganyan. Pag nasukat mo na yan, white, orange, orange. Tapos, white, green. Tapos, blue, white, blue. Tapos, green. Tapos, white, brown, brown. So, pag nasukat mo na yan, so, napaka-basic lang na ito mga kapitbahay. Putulin mo lang ng pantay. So, sobrang dali lang. Putulin mo lang siya ng pantay. Yan. Iputol mo siya doon sa sukat na nilagay mo. Yan, dito. Tapos, pantayin mo lang. Tapos, isusuot mo lang siya. Ayan. So, ganun lang. Susuot mo lang siya dyan. Oh, wait lang. Mali. Kailangan, pag sinuot mo siya, kailangan check mo mabuti kung lahat tama yung pagkapasok. Ayan. Kaya mapapansin, di ba? Yung puti pumasok dito sa lock mismo na to. So, dapat sukatin nyo. Bago nyo putulin, sukatin nyo muna na ganito. Sukatin nyo. Tapos, doon yung sa puputulan. Tapos, ayan. Pag naputulan na nyo, sorry. Pag naputulan na nyo, isusuklob nyo lang. Tapos, i-check. Makikita naman nyo eh. Transparent naman eh. So, i-check mo lang. White, orange, orange, white, green, blue, white, blue, tapos green, tapos white, brown, brown. So, ayan. So, sobrang dali lang po yan. Basic na basic. Tapos, pag nakasuklob na, syempre, tingnan mo lang nakasagad siya dito sa gilid. Kung maabot na siya dun sa ipin yan. Kasi ito yung tutusok dyan eh. Yung mga gold na to. So, kapag tusok na, so, ilalagay mo lang siya dito sa crimper. Ayan, makikita mo naman eh. May guide naman oh. Ayan. Tapos, dito yung ipin na magtutulak na ito. So, ilalagay mo lang siya dyan. Papantay mo lang. Make sure na pantay. Tapos, i-make sure nyo na yung
ipin nakapantay lang dun sa gold para pag tinulak niya hindi siya masisira. Okay, so yan. Pag kinik mo ganyan, maririnig mo yung click. Ito, yan, itutulak niya yung lock, maglalak siya rito sa white. So 1, 2, 3. Ganun lang. So tapos na. So ganun lang ka-easy yung paggawa. Okay, so meron na tayong UTP cable na Cat 5e na naka-crimp. So, ganun lang po kadali mga kapitbahay. Sobrang basic lang. Gusto mong hindi na bumili sa mall, so ganun lang gawin mo. Okay? So, sana natutunan mo or may natutunan ka sa 101 basic vlog natin. Okay, so maraming salamat sa request, sa maraming tatanong kasi nagkakaroon ako ng content. So, thank you so much sa mga solid subscriber ko. The best kayo, nandyan kayo palagi nanonood. Okay? So, maraming salamat. Okay? Ganun lang kadali mga kapitbahay. Basic na basic. Ganun lang. Okay? Sana naintindihan nyo. Stay tuned mga kapitbahay sa mga susunod natin na vlog kasi meron tayong isang building na project. So, iba-vlog natin yon. Stay tuned lang. So, i-share ko sa inyo lahat kung ano yung from the scratch yung setup namin ng building hanggang sa matapos. Okay? Let's go!